Marami ba kayong natutunan, mga bata? Magaling! At dahil dyan, magkakaroon tayo ng gawain. Ito ay tatawagin ice cream yummy, ice cream good. Heto ang panuto. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang una, pangalawa, pangatlo, at pang-4 na grupo. Ito, may mga nakikita kayo dito ang mga sorbetes. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. Sa likod ng mga sorbetes ay mayroong kwento. Ngunit may mapapansin kayong mga blanco. Ang gagawin nyo ay pupunan nyo ang bawat blanco ng tamang uri ng pang-angkop. Maaaring ito ay na, ng, at G. Bago kayo sumagot, kailangan nyo munang sumayaw ng sayaw na tinatawag na ice cream yummy, ice cream good. Ipapakita ko sa inyo kung paano sayawin ang sinabing sayaw. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Marami ba kayong natutunan, mga bata? Magaling! Kung gayon, magkakaroon tayo ng gawain. Ito ay tatawagin natin ice cream yummy, ice cream good. Heto ang panuto. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Sa unahan, may mga nakikita kayong sorbetes. Sa likod nito ay may mga kwento. Ang gagawin nyo lang ay pupunan nyo ng tamang pang-angkop ang mga blanco. Maaring ito ay na, ng, at G. Pero, bago kayo magsimula, ay kailangan nyo munang sumayaw ng sayaw na tinatawag na ice cream yummy, ice cream good. Ako muna ang sasayaw at mamaya kayo yung gagaya sa akin. Naintindihan nyo ba, mga bata? Magaling. Okay, simulan na natin. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Naintindihan nyo ba, mga bata? Kung ganon, magsiupo tayong lahat. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Magaling, mga bata, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng palakpak. Yan. Ngayon, dumako na tayo sa ating gawain. Ice cream na to ay ibibigay ko sa kada grupo. Dito na kayo magsasagot. Ayan. For you. For your group. For your group. For your group. Ayan. Tapos na ba, mga bata? Yan. Mabuti. Yan. Atin nang tingnan ang sinagot ng iyong grupo. Unahin natin sa pangkat 1. Ito ay sa pangkat 1. Basahin natin. Si Dodong ay may asong malaki at mabalahibo. Mahal niya ang kanyang aso. Sa tingin nyo, tama ba ang sinagot ng pangkat 1?
nasa, si Dodong ay may asong malaki at mabalahibo. Ang isinagot nila ay nang. Ang salitang aso ay nagtatapos sa patinig. At ang nang ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig. Sunod, mahal ng mahal niya ang kaniyang aso. Tama ba ang salitang nang sa pangungusap? Mali. Dahil ang salitang mahal ay hindi nagtatapos sa patinig. Sabi natin kanina ay ang nang ay ginagamit kung ang salitang nagtatapos ay patinig. Ayan. Dito naman sa kanya. Ang salitang kanya ay nagtatapos sa patinig. At ang isinulat ng unang pangkat ay na. Sa tingin nyo, tama ba ang kanilang isinagot? Tama. Ayan. Dahil gusto naman ang kanilang isinagot, sa bawat patlang ay bibigyan ko sila ng 80 puntos. Dahil gumamit sila ng estratehiya sa pagsagot, nakilahok sila sa grupo, at gusto naman ang kanilang isinagot. Dahil dyan, nakakuha sila ng 80 puntos. Palakpakan natin ang unang pangkat. Dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Babasahin na muna natin ang kwento. Yan. Ang mga puno ay may malalapad na dahon. Ang mga ibon ay masayang dumadapo sa mga sanga. Isang masayang pamilya ng ibon ang kumakanta. Sa tingin nyo ba, tama ang isinagot ng pangkat 2? Tingnan natin. Yan. Sa unang pangungusap, ang puno ay may malalapad na dahon. Ang isinagot nila ay salitang na. Ang salitang malalapad ay nagtatapos sa atinig. At ang isinagot naman nila ay na. Tama ang kanilang isinagot. Dahil ang na ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa atinig. Yan. Sa pangalawang pangungusap, ang mga ibon ay masayang dumadapo sa sanga. Yan. Ang isinagot nila, pang-angkop ay nang. Ang salita ay masaya at nagtatapos siya sa patinig. So, tama ang kanilang isinagot. Dahil ang nang ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig. Yan. Sa pangatlong pangungusap, isang masayang pamilya ng ibon ang kumakanta. Ang salitang masaya ay patinig at ang kanilang isinagot ay nang. Tama ang kanilang isinagot. At ng kanilang isinagot ay tama. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 100 na puntos. Dahil lahat ng isinagot nyo ay tama. At sa pakikilahok sa grupo ay nagawa nyo at may estratehiya rin kayo sa pagsagot sapat lang. Kaya nakakuha kayo ng 100 na puntos. Lakpakan natin ang pangalawang pangkat. Dumako naman tayo sa pangatlong pangkat. Yan, basahin muna natin ang kwento. Yan. Si Ana ay may manika. Ang laruan ng manika ay bigay ng kaniyang nanay. Masaya na masaya si Ana tuwing pinaglalaruan niya ang manika. Sa unang pangungusap, si Ana ay may manika. Ang laruan ng manika ay bigay ng kaniyang nanay. Man ay ang masaya na masaya si Ana tuwing pinaglalaruan niya ang manika. Sa tingin nyo, tama ba ang salitang na isinagot ng pangatlong pangkat? Mali. Dahil ang na ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig. Diyan, bibigyan ko kayo ng 80 puntos. Dahil may estratehiya kayo sa pagsagot sa patlang, nakikilaw kayo sa grupo habang nagsasagot, at pastuhan ng sagot. Ang ilan ay, sa inyong sagot ay hindi wasto. Bibigyan ko kayo ng 30 puntos. Sa pakikilahok sa grupo, nakakuha kayo ng
30 puntos. Dahil nakikila ko kayo habang nagsasagot. At sa estratehiya naman, nakita ko na may estratehiya rin kayo sa pagsagot. Kaya bibigyan nyo kayo ng 20 puntos. Sa kabuuan, nakakuha kayo ng 80 puntos. Palakpakan natin ang ikatlong pangkat. At tumako naman tayo sa pang-apat na pangkat. Babasahin muna natin ang kwento. Yan. Si Maya ang ibong kulay pula. May dala siya blank buto ng niyog. Nahulog ito sa lupa. Tumubo ang niyog. Kumain si Maya ng masarap na bunga. Yan. Sa pinakaunang pangungusap, G ang isinagot ng ika-4 na pangkat. Tama ba ang isinagot ng ika-4 na pangkat? Tama. Ang salitang ibon ay nagtatapos sa N. At ang G ay ginagamit kapag ang salitang nagtatapos ay N. Tama ang isinagot ng ika-4 na pangkat. Dito naman sa pangalawang pangungusap, may dala siya na buto ng niyog. Nahulog ito sa lupa. Babasahin muna natin ang kwento. Yan. Si Maya ang ibong kulay pula. May dala siyang buto ng niyog. Nahulog ito sa lupa. Tumubo ang niyog. Kumain si Maya ng masarap na bunga. Yan. Sa unang pangungusap, ang isinagot ng ika-4 na pangkat ay G. Tama ba ito? Tama. Dahil ang ibon ay nagtatapos sa N. At ang pang-angkop na ginamit niya ay G. Dahil ang G, pang-angkop na G, ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa N. Ayan. Tama. Sa pangalawang pangungusap, may dala siya na buto ng niyog. Ayan. Ang pang-angkop na isinagot ng pang-4 na pangkat ay na. Ako naman tayo sa pang-4 na dito naman tayo sa ika-4 na pangkat. Basahin muna natin ang kwento. Ayan. Si Maya ang ibong kulay pula. May dala siya na buto ng niyog. Nahulog ito sa lupa. Tumubo ang niyog. Kumain si Maya ng masarap na bunga. Ang ginamit na pang-angkop ng ika-4 na pangkat ay G. Tama ba ang isinagot ng pang-4 na pangkat? Tama. Dahil ang salitang ibon ay nagtatapos sa N. At ang G ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa N. Kaya tama siya. Sa pangalawang pangungusap, may dala siya na buto ng niyog. Tama ba ang ginamit na pang-angkop ng ika-4 na pangkat? Mali. Dahil ang na ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig. Ang salitang siya ay nagtatapos sa patinig. Kaya nagmali siya. Sa panghuling pangungusap, basahin natin. Kumain si Maya ng masarap na bunga. Ang ginamit na pang-angkop ng ika-4 na pangkat ay ng at na. Sa tingin nyo, tama ang ginamit na pang-angkop ng ika-4 na pangkat? Tama. Dahil ang salitang Maya ay nagtatapos sa patinig. At ang nang ay ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa patinig. Yan. At ang na ay tama rin. Dahil ang masarap na salita ay nagtatapos sa katinig. At ang na ay ginagamit sa salita kapag nagtatapos ito sa katinig. Yan. Binabati ko kayo, ika-4 na pangkat. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 70 puntos. Dahil may kawastuhan sa inyong sagot, nakikilahok kayo sa grupo, at may estratehiya kayo habang nagsasagot. Nakakuha kayo sa kabuuan ng 70%. Palakpakan natin ang bawat isa. Bigyan nyo ang sarili nyo ng ang galing clap. Yan, ituturo ko sa inyo kung paano. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. Ganon. Naintindihan nyo ba mga bata? Uy natin.
1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing.